Good afternoon! Welcome back to the Boss Under Show. Ang show ng mga boss under. Ayan. Yan naman po. Kamusta ang lahat? No? Ito. At meron na naman po tayo isang tagapagtangkilik na nag-request na Ayan. dapat nating pag-usapan. Ito bago namin gawin to, inalam muna namin at pinanood namin ang mga nangyayari, pinakiramdaman namin ang nangyayari sa buong Pilipinas. Ang dami pong nangyayari ngayon. Medyo Boss malalim Tia. na usapan, pero syempre, kailangan din nating magbigay ng opinyon. Magulo ngayon ang nangyayari. Sabay na. Baha, bagyo. Hindi lang po bagyo, pati po sa politika. Politika, bagyong-bagyo. Bagyo na rin pong nangyayari at marami na pong mga tao, kababayan natin, Boss D, ang masama ang loob at nagagalit sa mga nangyayari ngayon. Nahihirapan sa nangyayari dahil sa tuloy na pangyayaring yan sa dami ng nakakaalam. No? Maraming nakaalam at na ganun pala. At nasisiwalat. Iyon, Boss, ang hirap di ipaliwanag, ang hirap banggitin kung paano, kung tama ba yung sasabihin natin o mali. Pero kailangan natin maglabas ng sinaloloob natin Totoo yan, ha? At disclaimer lang. Sino ba ang nasasaktan? Sino ba ang nahihirapan? Totoo yan. At Boss D, bago natin yan na talakayin, ang magandang talakayin na to, magbigay muna tayo ng ating disclaimer. Again, lahat po ng sasabihin namin dito ay pang sarili po naming opinyon at wala po kaming pinagtatamaan kahit na sino. Wala, oo. Kung kayo meron din kayo sariling opinyon, Boss D, edi i-comment nila. I-comment nyo. Alam ko naman, gusto nyo mag-comment, gusto nyo rin magsalita, pero walang nakikinig, walang gustong duminig. Tama. At eto, Boss D, ano ba ang ating tatalakayin ngayon? Siyempre, ang wala nang iba, ang mainit na issue, nakakapaso. Ako po. Ano ba? Sabihin na ba natin? Ang issue? ng flood control project. Yeah. Ngunit, ang pag-uusapan natin dito, kasi alam naman ng ating mga manonood ng ang trending na issue ngayon ay ang flood control project na maanumalyang flood control project na yan. Kalat na yan, mga kabos under. Ang ating tatalakayin, saan ba, no? Para naman maiba, ang hindi na tayo sasawsaw sa galit ng mga ibang mga Pilipino. Alam naman natin. No, tayo naman, hindi naman tayo ganun Pero galit tayo. Pero siyempre, kailangan muna natin malaman ang katotohanan. Kahit ba na nandyan nasiwalat na yung mga pangalan ng mga yan Totoo yun, Boss D. Kailangan pa rin husgado pa rin ang magdedesisyon yan. Totoo. Tsaka lang tayo magsasalita. Tama pala yun. Ayun, tama. Mali pala yung ginawa ng mga hinayupak na yan. Ayan, usapang husgado. Ito kasi ang pinaka-importante para malaman natin ang katotohanan. Saang husgado ba dapat talakayin at imbestigahan, mga Boss Kung Under? sino ba ang dapat sumuri para paniwalaan ng tao. Ang tanong ng lahat, mga Boss Under, Yan ang mabigat na tanong. sino ba ang dapat mas pakinggan at paniwalaan? Kongreso o Senado? O Senado. Ayan, mabigat yan. Mga kabosander, i-comment nyo na Boss D, Saan ka ba? Sa Senado ka ba? Ito, maka-orange, Senado to Congress o sa Kongreso? Kongreso. Ayan. Medyo mabigat, Boss D, tanong ko, bakit ba importante na malaman kung saan dapat imbestigahan ang issue na yan? Actually, nahalungkat na kasi ang issue niya magmula nung nagsalita ang ating pinakamamahal na presidente na si Bongbong Marcos na isisiwalat niya ang mga anomalya na nangyayari sa Pilipinas, lalong-lalo na dyan sa flood control issue. Binanggit niya yan Totoo yan. So medyo nangimi ang mga kontraktor, nangimi ang mga taga-DPWH, nangimi ang mga nagpo-protektor. Tama yan. At alam nyo, mga Boss Under at Boss Tet, napakahalaga po na malaman yan. At dapat po talagang maimbestigahan na yan. Sobra.
Dapat talaga na may early as makulong. now. Actually, dapat hindi makulong no? Talaga sobrang laki na ng mga kasalanan na yan Biro mo, kita mo naman yung mga taong, mga magsasaka nga lang. Dati, kalabaw ang nagsasaka. Ngayon, mga tao na nagsasaka. Yung kalabaw na nagpapahinga Totoo yan, ha? Mabigat Biro mo dati, ang lumalangoy, isda lang. Naku po, ang baha po, Boss Ander. Ang isda, Kasi ang lumalangoy sa dagat, Ngayon, tao lumalangoy na. Hindi sa dagat. Hindi na po iba, ha? Sa kalsada na. Napapanood ho natin, ha? Sa mga hearing na naganap. Nagka-hearing na ho ang Senate at nagka-hearing na po ang Congress tungkol sa flood control project. Ayan. Anomaly na yan. Napapanood ho natin na ang probinsya na pinaka-apektado niyan ay Bulacan. Kaya po importante. Ngayon, ang tanong ng sambayanan, no? At marami po tayong Boss Ander, Boss D, na sinasabi na dapat sa Kongreso yan imbestigahan. At iba naman nating Boss Ander dyan, dapat sa Senado yan Dapat sa imbestigahan. Senado na dapat imbestigahan. Ngayon, kailangan nating ibigay pang sarili nating opinion. Opinion mo, Boss D, at opinion ko, at opinion ninyo, bakit sa tingin mo sa Congress or sa Senate imbestigahan? Okay. Simulan natin sa Congress. Ako, sarili ko lang itong opinion, Boss D, no? Sige, kanya-kanyang opinion naman tayo dito Wala Tingin namang, ko, bakit sa Congress dapat imbestigahan? Sinasabi nila, nababasa namin sa mga comment at saka sa mga nakakausap namin na mga kaibigan, sinasabi nila, Boss D, na kasi sa Congress dapat gawin dahil sila mismo yung nasa distrito. Sila yung nakakaalam ng anomalya sa distrito nila. Yun ang sinasabi ng iba. Pwede. Ganyan talaga nangyayari Kasi ang congressman ang... Yun ang advantage. Yun ang advantage. Uulitin ko. Yun lang po ang aking naririnig sa ating mga Boss Ander. Ikaw, Boss D, sa tingin mo, bakit sa Senate? O may masasabi ka kung bakit sa Congress? Siguro, ayon sa aking mga napapanood sa media, na kasi inano di ba? Hiniring na sa Congress medyo ang mga taong bayan, ang ating mga ka-Boss Ander tumaas ang mga kilay. Ayan. Kasi masyadong maraming issue pag sa Congress tinalakay. Ang daming Yan ang disadvantage ang binibigay ni Boss D, Oo, ang daming sumasawsaw. Ang daming opinion, ang daming may utak, ang daming Totoo yan. makakaalam ng batas, ang daming dapat. Puro ho. Actually, Boss D, halos lahat kasi doon attorney. No? Ayun na nga. Mga lawmakers dyan. Sumobrang talino. Kaya, yung mga magulo. kasamahan natin dyan sa Congress, na mga binoto nating mga congressman, hindi na natin malaman talaga kung sino-sino ba sila, sino-sino na ba ang totoo. Totoo yan. At Boss D, salamat sa ideya na yun. Napakalalim Naisip ko lang na. din na isa sa disadvantage kung bakit hindi rin dapat sa Congress is kongresista din po kasi ang pinangalanan na sangkot sa mga anomalya na Yun yan. na nga So, hindi natin masasabi kung meron bang bias, paano ko kakampi ni congressman si congressman ganito na napangalanan? Ganun na nga nangyayari. Yun ang Actually, disadvantage. ganun na talagang nangyayari. Nagkakaroon ng proteksyon, nagkakaroon ng Ayun. proteksyonan sa bawat congressman na mga kumpare. Totoo Tulungan yan. mo naman ako dyan, kumpare. Ayusin totoo natin yan. ang problema. So, paano nga ba maayos ng Congress ang sigalot na nangyayari sa flood control project? Pero bago tayo tumungon yan, Boss D, sa Senate, pumunta muna tayo sa Senate, magbigay ka ng adbentahe kung bakit dapat sa Senate gawin ang hearing. Actually, ang Senate naman, kasi kung dyan dadalhin ang hearing ng flood control project na yan, yung issue na yan, mas maganda kasi konti lang ang magdi-decide dyan. Ilang senador lang yan. 24 senators versus 300 plus, 17? 17 to 17. Mas 300 plus na congressman. 300 na congressman ang magtatalo-talo versus sa 24 na May senador. punto ka dyan, Boss D, The problem natin ngayon, Ayan. sa Senado naman, nagkakaroon naman ng kampihan, nagkakaroon ng minority, majority. Yan pa isa pong Nagkakaroon, problema. imbis na magka-solid silang 24 versus congressmen, ano ba to?
issue. Yan. Dapat ang ayusin muna ng Senado, ng Senate President, na Liderato. magkaisa muna. Kaisa. Alisin muna kasi, hindi naman kalinga, ano tawag doon, hindi naman ano sa kanila na may nasasangkot na mga senador na... Totoo. Pero hindi pa napapatunayan yun. Hindi pa napapatunayan yan. Binabanggit lang, malay mo, kasi nisiraan lang or whatever, Totoo. no? At ang nakikita ko dyan, boss, na isang adbintahe, no, kung bakit dapat naman sa Senate gawin ng hearing, is ang Senate ay isang independent na samahan, no? Independent. Pag sinabi ng independent, dapat wala kang pinapanigan. At pagdating sa kapangyarihan, alam naman natin na ang Senate ay mas makapangyarihan pagdating doon sa Congress. Yun naman yun. Yeah. Okay, yun lang nakikita kong advantage nun. Tama si Boss D, ang disadvantage is nagkakagulo po sa ngayon Kaya ang nga, Senate. Pagdating pa lang sa liderato, ha? Paano pag-hearing doon kung ang gulo-gulo pa ng Senate ngayon? Kaya nga ang tanong ano ba ang dapat manaig? Ang Senado o ang Kongreso? Totoo yan, ha? Oh. Kanino ba kayo dapat? Kayo, mga boss under. Mga boss under. Kanino ba dapat kayo? Tama bang sa Senado? O mas tama na sa Kongreso na pag-usapan at hatulan ang dapat na mahatulan? Kasi ang boss di habang tumatagal, no? Habang tumatagal, eto na naman ho tayo. Habang tumatagal yan, mawawala na naman po yung issue na yan. Kaya as early as now, dapat makapag-decide na ho saan dapat gawin yung hearing. Kasi may hearing sa Senate, may hearing sa Congress. Saan ba dapat? Kaya nga, diba? Kaya hindi natatapos, Boss D. Tama. Hindi natatapos yung investigasyon. Kasi itong mga resource person, mga witness na to, may kinikilingan din sila. Nung nakaraan lang nabalitaan natin, mas gusto nung isa, dito na lang kami sa Congress nyo i-hearing. Oo nga. Diba? Yung balik sa Senado. Yung ibang senator, yung mga resource person na may iba, hindi, gusto namin sa Senate kasi mas protektado kami dito. Pinangalanan nga namin yung mga congressman, sa Congress nyo kami i-hearing. Sabi nga ng isang senador na tanong dyan bakit ang source person ang nasusunod ngayon, hindi na ang ano? Ayan. Diba? Medyo katawiran din yun. Dapat talaga, pagka hinatulan ng Kongres o ng Senado, walang magagawa ang source person dyan. Kung ano sabihin sa kanila, dito ka. Yun nga Wala kang karapatan. Dahil ikaw, may ginawa kang malaking kasalanan na sa sarili mo, alam mo naman yun. No? Alam mo naman kung totoo ba o hindi. Nagsasabi ka ba ng totoo? Kasi ako, on my personal opinion, Boss D, sarili kong opinion, no? Pakiramdam ko, based sa hearing ng Congress, pakiramdam ko, may mga napoproteksyon ng kasing kapwa congressman. Magsasalita na ako, kasi Pilipino din ako, no? At masama din ang loob ko sa mga nangyayari na to. 'Di ba? Ako po ay taga Bulacan. At alam ko po kung gaano kasakit sa aking mga kababayan doon na kapag bumaha, na lumulubog, lampas bahay, nawawalan ng mga gamit, kagamitan, lahat-lahat na, kahirapan. Tapos makikita ho namin, no, na merong mga politiko at mga government employee na nagpapakasasa ho sa budget. Hindi yun Ang mas malalim pa doon, yung mga material na bagay, ano lang yan madaling kitain din yan, pero yung buhay na nawala. Oo, yung buhay na wala. Na dahil sa inanod ng baha. Totoo yun. Natangay ng baha. Tinamaan ng mga puno. Talaga pong galit po ang mga kababayan natin sa mga nangyayari na to. At kaya namin ito ngayon pinag-uusapan at tinatalakay mga boss under dahil gusto ho namin na malaman ninyo at kayo magsalita, mag-comment kayo dyan, magbigay kayo ng inyong opinion. Kailangan na ho nating kumilos kasi tumatagal po ang hearing, Boss Biha. Pag tumatagal ang hearing, lumalaki ang gastos. Lumalaki ang Saan kinukuha ang panggastos? Siyempre. Sa tax ninyo, sa tax ho natin, sa buwis ng bayan. So, pero in fairness alam mo naman ang mga government official, binabawasan din ang tax yan. Totoo naman. So, pera din nila yung nagagalaw. Kasama rin yung pera ng mga tax din. Nagbabayad din naman ng mga tax yan. Binabawasan din ng mga tax yan. The problem is,
dapat nang ayusin. Dapat na ho ayusin. Dapat ayusin ng Senado, ayusin ng Kongreso. Alam niyo ba kung bakit? Kasi pag ang nagalit na ang may kapangyarihan, ang taas. Etong sinasabi kong taas, hindi sinasabing taas niyo, yung taas natin si Lord. Si Lord. Pag tayo pinarusahan dahil sa kagawa natin, sinisira natin ang kalikasan. Oo, totoo yun. No? So, Oh, etong mga pagbaha na to, sigurado. ano ba yung sinasabi Gawa ng ng kalikasan. billion, trillion, 300 billion na perang hawak nyo, na pinaghahati-hatian nyo? Pag tayo siningil ni singkong kusing, wala ka makukuha na. Totoo yan, boss. At dapat na ho talagang may managot. Dapat may managot na talaga. Dapat na pong lumabas ang At katotohanan. kung may mananagot, dapat talagang mapatunayan. Patunayan. Para Totoo. fair naman sa lahat ng mga kinakasuhan. Yung mga nadadamay, Pero yung mga nagiging utusan, Boss na D, una pang nakukulong. bago sa mga alam na ng mga boss under natin yan, boss, kung sino talaga. Okay? Kailangan lang ho yan is ebidensya. ebidensya. Pero wag na ho tayong magtanga-tangahan. Alam na po natin yan kung sino. Hindi, alam na ng taong Pilipino yung Pilipino kung sino. Hindi na nga nagtatanga-tanga ngayon yung mga Pilipino. Oo. Ang nagtatanga-tangahan na lang, sila na lang. Oh, mali ang word ko. Nagbubulag-bulagan. Konti na lang yung nagtatanga-tangahan. Alam na natin yan. Sino-sino ba yung mga nagtatanga-tangahan na Ang yan? kailangan ng hearing lang ho dyan, yung tamang ebidensya sa mga taong sangkot dito. Unahin na natin yung DPWH, Boss D. Oh, eh, dyan nga pumutok eh. Dyan nga nagka-issue eh. Alam nyo, may pag-asa pa, no? Pero itong ginawa ng DPWH, mga engineer na sangkot dyan, regional director, alam na natin na may alam kayo at kung kayo, mga empleyado dyan sa DPWH, alam nyo rin kung ano, dapat magsalita na rin sila. Huwag na kayo matakot. Huwag na kayo matakot kasi Nagkakabanggitan na nga ng pangalan, tatakot pa kayo. Ang masama no, nakapirma kayo, makukulong kaagad kayo yung mga nakapirma. totoo yan. Oh, yung mga pinagbigyan na sinasabi nila na para dito, nasa na yun? Wala kayong ebidensya doon, ano? Kailangan nyo ng Nasa ng ebidensya nyo? magsalita. Okay? Isunod natin yung mga contractor na yan. Ayan pa. Oh, yung mga, hindi, simulan muna natin sa DP. Sige. Mga tao sa DP, namumuno ng DP. Kasi sila nakakaalam ng mga project na gagawin. Imposible. Hindi ako naniniwala sa mga hearing na napanood namin sa Senate at Congress. Hindi ako naniniwala hindi nila alam. Sabihin na natin yung sa Bulacan project na yan. Oo, imposible talaga. No? Yung regional director na kasama sa hearing doon, kayo na lang, hindi ko na hupa pangalanan. Pero alam niyo naman kung sino yung Kasi tinutukoy kikita ko. naman sila doon eh. Anong sinabi niya? Ayusin lang, mas maganda nga yung maayos yung trabaho, Ito pabor nga, sa Pilipino. Hindi nga na nito- masisilip yung commission eh. Ito daw sabi ng RD, hindi niya daw alam yung mga nangyayari sa baba niya. Maniwala ka ba doon? Ba, kung, Anong sabi ng isang senador? kung mahina- Regional director ka. Paano ka nakaabot sa ganyang posisyon kung hindi mo alam yung mga nangyayari dyan? Kaya nga, sinasabi niya, damarating na lang sa akin yan, pipirmahan ko na lang. Ang akala ko okay na. Diba? Okay na nga. Kaya nga pinirmahan mo, okay na eh. Okay na eh. I-deliver na nga lang eh. Ayan. Yung mga materyales, hindi yung Komisyon. hindi yung komisyon. No? Pero anong nangyari sa materyales puertes na nangyari? Nako po. Napanood niyo yung sa Oriental Mindoro. No? Mas Yung isang governor na Mas nagsalita. magandang kawayan na lang ginamit eh. Baka matibay pa. Magaling ho yun ang governor ng Mindoro. Shout out. At sana'y masolusyonan ang problema ng Mindoro pagdating dyan sa mga pagbaha. Kaya nga ang topic natin, mga kabos under, kayo ba pabor na sa Senado na lang pag-usapan? Dalhin lahat ng mga resource persons sa Senado? O kailangan panlitisin sa Kongreso ang mga resource person? Ipatawag ba lahat ng mga contractor? Bakit ang mga contractor kasi, kasangkapan lang yan eh. Kasangkapan lang. Katulad ng sinabi ng Sims, na sinabi niya na hiniram lang daw yung kanyang license. Royalty, parang ganun ang nangyari doon. Ang nanghiram ho ay DPWH engineer.
Diba? Ganun pala ang kalakaran, Boss Dino. Ang sabi nga ni Senator Tulfo, sino ba yun? Biding-bidingan lang yan. Biding-bidingan. Ay, isipin nyo siyam na contractor, isa lang may-ari. Mabigat na. Sa akin naman, opinion ko lang naman, no? Kung siya naman lahat ang may-ari nun, sana hindi naman na siya pumayag na tarantaduhin ng kanyang pangalan, ng kanyang kumpanya. Ibig sabihin nun, nagnasa din. Nagnasa. Totoo naman yun. Ako, actually, based sa napanood ko. Nag-interest ka din di ba? Napanood ko din sa mga hearing. No? Napanood ko sa hearing, no, itong dalawang mag-asawa na to, na sobrang yaman na may-ari ng construction company na yan or contractor na yan, is anong sinasabi nila? Kami nangumisyon lang. Mas malaki po ang nakukuha ng mga congressman. Pero may questionable doon hindi rin mga boss under, alam nyo na hindi rin kayo naniniwala sa 5% lang ang nakukuha ng mga contractor na to. Sa akin, sariling opinion lang yun. Hindi totoo yun. Sa mga nakakaalam ng mga contractor nating boss under dyan, mga trabahador, kayo, alam nyo na hindi, kung totoo ba, sabihin nyo sa amin, comment nyo kung totoong 5% lang ang nakukuha niyan, Boss D. Siyempre, kailangan mas malaki kay Eddie. Natatawa lang ako, pero... Sino ba si Eddie? Eddie ako. Eddie. Ako. Ayan Hindi, pero totoo yun yung mga project na nabigay sa'yo, kaya pang hugutin sa'yo kahit nasa iyo na yung award. Kahit meron ka ng notice to proceed. Pero pwede pa kung talagang harangin, kung gusto harangin. Yun hindi napapatunayan pa yun kasi wala namang ebidensya. Na hinarang, na pinigil. Yun nga. Puro verbal lang Puro verbal lang. Napanood naman natin sa hearing yan. Alam mo naman, pag ganyang utak sa utak na labanan, ika nga ng mga abogado, pakita mo ebidensya mo. Sa sobrang galing naman ng mga abogado, napatunayan na may dumidepensa pa. Eto total na sabi mo yung Sims na contractor na Sims Yan yung nahiraman. Tinanong yan. Yan yung nahiraman ng... Oo, hiniraman ng lisensya. Yung babae, no? Tinanong yan, Boss D. Ilan ng empleyado mo? Sa Congress yan, Sa Congress. Sa Senate. Senate pala. Tinanong yan sa Senate. Ilan ang empleyado mo? Ang sagot to ng may-ari ng Sims 10. 10 lang yung empleyado. Tapos ang project, billion. Talaga pong merong anomalya di ba ho? Hindi, ako ang basa ko doon, totoo naman yung sinabi niyang 10 yung empleyado niya, staff niya sa kanyang opisina. Ayun na nga mga kabos under, may nag-text, may nagka-comment. Ang tanong, basahin mo nga ang tanong. Basahin mo. Kung parehong may bahid ng politika, sino dapat paniwalaan ng taong bayan? Senado ba o Congress? Pero Totoo naman sinabi niya, parehas naman may bahid politika. May nagkakaroon ba ng bahid politika? Unahin natin sa Congress. Based sa napanood natin mga nakaraang araw na hearing. May mga umatin doon na mga mayor. May bahid nga ba ng politika sa Congress? Siyempre meron. Pwede pang wala yun. Hindi Sigurado. Etong sagot. Yung isang kongresista, ayaw paatinin yung isang kongresista. Bakit? Naharangan niya na huwag paatinin. Yun lang, doon lang, may bahid na. Dapat kung sino talagang gustong patawag na. At magsalita na wala siyang kinalaman doon. Kasi kailangan talaga dyan, ebidensya di ba? Kung talaga wala namang ebidensya, bakit ka matatakot na pumunta? Bakit ka matatakot na... Kaya nga ang tanong ng isang senador meron bang CCTV na talagang ikaw nag-abot, nagbigay? Meron ka bang pinirmahan? Totoo may pinirmahan sa'yo? Yun ang mga ebidensya. Kasi kung wala, sabi lang, laging ang sinasabi, para sa taas. Yung taas pala, second floor lang. Nandun lang pala sa bahay, second floor lang yung taas. Pangalanan na di ba? Huwag na tayong ano pa. Total, may nagsalita na. Meron nang naging matapang Totoo.
Oh, ngayon, pumunta naman tayo sa Senado. May bahid bang politika sa Senado? Oh, kayo mga kabosander, naniniwala ba kayo? May bahid ba ng politika sa Senado? Sa mga hearing na napanood nyo sa Blue Ribbon Committee, nakitaan nyo ba o napakinggan nyo ba na merong bahid ng politika o pamumulitika Oh, dapat sa hearing? mga kabosander, aware kayo sa mga ganyan eh. No? Kahit konti lang, kasi social media din lang naman natin kinukuha yung mga report na yan eh, yung mga pinag-uusapan. Kasi pag di natin alam yan, sila-sila lang ang makakalam yan, mabilis mawala yan. Kung ako ang tatanungin, Boss D, pang sarili, again, uulitin ko, pang sarili ko lang opinion to. Dahil gusto ko rin sagutin ng ating Boss Ander na nagtanong. Kung ako ang tatanungin, mas may bahid po ng politika sa narinig ko at nakikita ko sa mga hearing na yan sa Congress kaysa sa Senado. Based sa mga napanood ko at ulitin ko, pansarili ko lang opinion to, Boss D. Opinion lang Mas natin yun. nakitaan ko, base sa pagtatanong ng mga congressman, base sa pagtatanong ng mga committee doon, parang mas nararamdaman ko na may bahid ng politika. Comment sa na, Congress. mga... Sa akin lang ho yun. Ewan ko, tanungin niyo ho, si Boss D, kung ano po sa palagay niya. Parte ng, saan dapat. ng Congress. So, comment na kayo. Ikaw, Boss D, sa hearing na naganap sa Senate, meron ka ba napansin na mayroong bang bahid ng... Meron namang kapansin-pansin, pero kasi kulang pa eh. Hindi pa talaga buo yung Oo, nangyayari. Hindi pa buo yung, ano tawag dito? Yung Investigasyon. imbestiga. Oo, hindi pa patapos. buo yung investigasyon. So, malalim pa. Dapat ayusin muna ng Senate ang kanilang grupo. Sarili nilang problema 24 senators lang yan. Hindi katulad sa Congress, 300 plus. O, 300 plus. Napakadaming utak nun na mag-aaway-aaway. So, pagkakampihan. ito ba, Boss T, tanong ko sa'yo, mas pabor ka talaga kung ikaw ang tatanong, honest opinion, mas pabor ka na sa Senate gawin? Mas maganda sa Senate. Kasi konti lang eh. Totoo. Konti lang ang mag-iimbestiga. Isang committee nga lang yun, ano? committee lang. Blue Isang Ribbon lang Committee lang yan. Ilang senador lang Hindi yan. nandyan. katulad sa Congress. Oh, Napakadami lahat yung nagtatanong. gustong magtanong. Araw-araw mo may hearing doon, iba-iba pong mga congressman yung umuupo. Pero pag nire-review mo, iisa lang ang sinasabi. Kaya nga sabi ng isang pinatawag na mayor huwag tayo magpa-apekto sa pinagugulong sitwasyon hanggang sa mawala na lang dahil sa nagulo na. Totoo. Totoo rin yun, mga kabos under Kaya, ano ko doon, mabilib din ako doon kahit paano nagsalita siya. Kasi habang dumadami yung issue, habang dami nagsasalita, nagugulo. Nagkakagulo-gulo na nga ho. Yun ang totoo. Sino ang talo doon? Ang Ay, talo, bayan. taong bayan. Kasi Tayo ho, na walang ginagawang masama. No? At tayong mga mahihirap at saka naghihirap. hindi basta-basta yung pag nagkaroon ng ganyang session, pera ang gumugulong dyan. Totoo. Malaking perang ginagastos May dyan. budget po dyan. Biro mo, lahat yun, pakakainin mo, lahat yun, sweldohan mo, lahat yun. Ako din ho ang aking honest na opinion kung saan ho dapat gawin. Actually, ang itong mga investigasyon na to sa flood control, anomaly na to o corruption na to, ang aking opinion ay dapat talaga ho, sa Senado yan gawin. Tama. Sa Senado Sa yan? Senado yan. Number one, una kong dahilan is, tama si Boss D, Blue Ribbon Committee lang ho, iilang mga senador lang po ang mag-iimbestiga dito. At in terms of credibility at kapangyarihan, syempre mas mataas po ang kapangyarihan ng Senate sa mga usaping at investigasyon na ito. No? So, at syempre ho, kaya dapat sa Senate, mas marami po kasing involved sa Congress sa korupsyon na to na pinangalanan o hindi man totoo man o hindi man ito totoo na sila sangkot, pero in the end marami pong sangkot na pinangalanan itong mga resource person at mga witness na to Alam mo, sa Congress. Kaya dapat sa Senate. Boss A, maraming matino naman na mambabatas natin ang totoo nadadamay na Totoo naman. kaya gusto rin nilang magsalita para malaman ng taong bayan na hindi lang yung mga involved na mga mambabatas ang ano doon. Kasi yung mga hindi involved, yung mga matitinong mambabatas, sila yung nagagalit kasi nasisira yung kanilang
respeto ng mga tao Respeto sa bilang kanila. congressman. Ganun Iisa na din. lang ho ang tingin sa kanila. Ganun din sa Senado kasi pagka nagkakaroon ng malaking issue, nagkakahati-hatian, nagkakampi-kampihan. Tama ba yon, di ba? Tama ba o hindi? Kaya again, mga boss under, no? Mga kababayan natin, kayo na ho ang humusga, no? Kung sino ba dapat ang paniwalaan, saan ba dapat gawin tong mga hearing na to, sa Congress ba o sa Senado. At saka wag na pahabain yung wag na pahabain yung pag-iimbestiga na kitang-kita naman kung saan nanggaling ang issue eh. Flood control project, sino ang involved? DP. Sino-sino ang mga damay dyan? Yung mga gumawa. O sino pang damay dyan? Yung contractor. Ganun lang yun. Pag piniga mo ang contractor, siyempre ituturo nila yung taas. Yung medyo nasa taas. Ngayon, pag nagturo sa medyo sa taas at sa pinakataas. Bakit kaya hindi simulan na interview mo na yung pinakataas, no? Yan. Anong alam mo dito? Bakit nababanggit Ang problema nga Boss D, wala nga sa Pilipinas. Yun lang. At saka walang ebidensya para ipatawag, di ba? ebidensya. Pero kung talagang wala kang kasalanan, malakas ang loob mong humarap. Totoo Matibay yan. ang dibdib mo na talagang ako walang kasalanan dyan. Ako nananahimik lang sa aking bayan. Naglilingkod ako ng tama. Ang sarap pakinggan nun. Pag yun ang mga binitawan mong salita. Hindi lang naman sa Congress sa Senate din may mga napakalanan din sa Senate. Oo ganun naman. din. Ganun. Pero yung isa doon shout out nagsalita yung isang senador doon. So, yun nga. It's a matter of kanino tayo maniniwala, sino ba dapat paniwalaan, saan ba dapat i-handle itong investigasyon na to, sa Senate ba to o sa Congress. I-comment nyo mga boss under kung saan dapat gawin ito at dapat gawin na ho ito as soon as possible para hindi tumagal itong investigasyon na to at kung saan pa mapunta to investigasyon na to. Ayan. Kung hahaba yung investigasyon na yan, wala naman papupuntahan yan. Sa wala na lang yan. Yun ang kinatatakot natin lahat. Alam mo na kung sino natalo dun. Huwag ho tayong pumayag. Ayun, Ang budget pong nawala dyan is 1.3 trillion pesos, mga kababayan. Huwag po tayong pumayag na itong issue na to ay matapos. Kahit saan man ho ito gawin, sa Senate man ito o sa Congress, kahit man ho saan ito gawin, dapat maimbestigahan na ho, matapos na po itong issue na to, mapatawan ng tamang parusa ang mga dapat parusahan, makulong, ang dapat makulong. At isa lang ang may papayo ko, Boss D, bumoto ho tayo ng tama. Matagal pa yan. Marami Isa na naman po usapin yan. Abangan nyo sa Boss Under. mangyayari. So, 2028. Ikaw. Mamimili tayo ng leader natin ngayon. bago nating tapusin itong ating talakayin, meron ka bang payo sa mga sangkot dito, itong DP, contractor, at mga politiko? Ako, simula muna ako sa contractor. Isa pa lang yung contractor na pinatawag. Hindi pa lahat yung 15 yata yun. Parang gano'n, no? Isa pa lang, nagkakahirapan eh. Kasi naman yung siyam doon, kanya lang yun. Iba pang natatawag. Totoo yan. Ang mapapayo ko lang sa kanila, wala na kayong magagawa kung di talaga magsalita. At hanapin nyo na yung ebidensyang isasubmit nyo na talagang ibinigay doon. Credible evidence. I-redo nyo. Kasi yun talagang hahanapin sa inyo pag umupo kayo sa Congress o sa Senado eh. Nandyan na yung lalaitin na kayo, mumurahin na kayo para umamin lang kayo. Tama. Magsabi na kayo ng totoo. Kung meron mga kaparusahang ipapataw sa inyo, malamang maging mababa na lang yun. Kasi talagang wala naman kayong magagawa. Kung talagang inuutos yun talaga, kung talagang masisiro yung project nyo, at nagbigay na kayo, nabubligan na, o di sabihin nyo na, dito nang galing yung aming project na hindi naman nagawa. Pangalawa, siyempre, doon naman na sa taong pinagbigyan, yung DP. Yung DP, yan naman. Ang DP naman ngayon, siyempre, hugas kamay na lahat yan. O ano hong may papayo mo sa kanila, Boss D? Sa mga DP na to, mga sa, engineers na to, regional director na to. Ang mapapayo ko naman sa mga to, ganun na din. Sabihin nyo na rin kung bakit kayo nagbibigay sa taas.
Samantalang, sino? Kung sino yung Sino? binibigyan Yun ang nyo, pinakamahalagang tanong. pumipigil na para hindi matuloy ang project. Ginagawa nyo naman para magkaroon kayo ng project, ng mga ghost project, o di ba? Medyo mabigat nga yun. Totoo yan. At pumunta naman tayo sa mga politikong involved. Yung mga politika involved, huwag nyo na pahabain ang istorya. Yun. Alam nyo naman kung sino yung Pinakamahalaga. kinakasuhan eh. Panindigan nyo na. Pangalanan nyo na. Kung kapwa nyo kongresista, kung kapwa nyo senador, pangalanan nyo na para matapos na. Hindi lang yun. Kung hindi man Senate, Congress, o mayroon pang mas mataas, sige. Sabihin nyo na Ika kung sino. nga ni Senator Lacson, masagasaan. Masagasaan. Totoo. Kasi pagka hindi naman ginawa yan, tuloy-tuloy pa rin ang buhay nila, Naku po. masaya pa rin sila. Tayo naghihirap. Dapat kung darating na Lubog sa Pasko, lahat sama-sama masaya. Tapusin nyo na yung hearing na yan. Ang bilis naman yan. Alam nyo naman na yan eh. Kaya naman tapusin ng isang buwan yan. Maniwala ako sa hindi. Kayang-kaya tapusin ng isang buwan yan. Yung hearing na yan, yung kung sinong kakasuhan. Kailangan lang ho talaga umattend dito yung mga sangkot, magsalita, protektahan ang kanilang sarili, depensa ang kanilang mga sarili kung hindi man yan totoo. At tama si Boss D sa kanyang mga payo, no, sa mga involved dito, yung DPWH, yung contractors na to, yung mga politiko na to. No, simulan natin tama yan sa mga regional director. Hindi lang ho sa sa Bulacan, Boss D at iba-iba pang probinsya, mga regional directors Oo, diyan. madami yan. Saka eto, sigurado may maalam kayo. Boss A, eto. Magsalita na kayo. Pagka pinatawag sa Senado, kasi Senado na yan eh, pagka pinatawag ka at hindi ka umaten, guilty na kaagad. Yun ang tingin ko ron, ha? Guilty nyo na kasi ano pang gagawin yan? Maghahanap pa ng ano yan eh, maghahanap pa ng lusot eh. Magaling na attorney. Yung mga attorney naman, para kumita lang ng malaki, didepensa naman nila yung kliyente Alam naman nila. nilang mali. No? Alam naman nilang mali, totoo naman yun. Alam nila na may corruption O, dito. pag hindi pinatawag, hindi umaten, kasuhan. O, guilty agad. Tapos, pag hindi umaten susunod, ewan ko na lang. Totoo yun, ha? Kasi habang pinatatagal pa yung source person na pinapatawag at hindi dumarating, ibig sabihin, nangangalap pa yun ng kanyang pandepensa. Oo, totoo yan. Dapat kung talagang wala siyang kasalanan, ora mismo, wala akong kasalanan dyan, ito lang ang talagang ginagawa ko. Eh, ang mga senador, ang daling kausap niyan eh. O, patatawag ka sa executive, ano niya, totoo ba yun, pwede ka naman humiling ng ganun eh. Executive session. Oo, Tama. pwede ho ba akong sa executive session na lang kasi natatakot ako. Tama ho yun. So, Ganun lang, mga kabos under. again, no, mga boss under, mag-comment po kayo dyan ng inyong mga opinion kung sa tingin nyo dapat ho sa Congress gawin ng hearing o dapat ba sa Senate gawin ng hearing. No? Again, uulitin ko, kahit saan man ho ito gawin, kailangan po ito matapos na. Pero again, uulitin ko, no, sa mga akusado na to, especially no, sa mga contractor na to, magsalita na ho kayo. At lalong-lalo na po sa DPWH na sangkot sa issue na to, mga engineer at director. Dinalaglag na ho kayo. Alam na po ng taong bayan na kayo po ang may kasalanan. Pues, di magsalita na ho kayo kung sino ang mga nag-uutos sa inyo na mas mataas sa inyo. Yun lang ho ang aking personal pansariling opinion. Opinion. No? Kaya nga yung mga taga-DPWH, yung mga logo nila, pag nakita ng taga-DPWH ka, mag-ingat Nagagalit kayo, sila. baka bigla na lang isaksakin sa likod. Nagagalit na ho talaga ang taong bayan. Lalo na ho sa ahensya ninyo na yan. Huwag naman sana mangyari sa ibang bansa na mangyari dito sa atin na Oo, no? pinapasok ng mga Halimbawa bahay ng natin mga yung- mambabatas. Indonesia ho yun eh. No? Napanood ho Huwag natin natin yan. doon. Tayong mga Pilipino naman kasi may takot tayo sa Diyos eh. Hanggat kaya natin na ipaglaban na hindi nagkakaroon ng marahas, kayang-kaya natin yan. Katulad ngayon, darating na naman ng December. Araw na naman ng pagmamahalan. Araw na naman ng pagbati-bati. Okay. Oh,
Tama. Tapusin nyo na yung session na yan para matapos nyo lahat. Hindi lang naman... Parusahan ako. Gusto hindi ko lang, maparusahan ako. hindi lang naman yan ang problema. Meron pa tayong harapin po flood sa control, agriculture, meron pa sa... Madami pang kaso eh. Marami pa. Hindi lang ho flood control ang may mga project. Marami pa pong project ng gobyerno na hindi lang ho tungkol sa pagbaha. Marami pa pong maglalabasan ng mga issue. Isa pa lang ho yan. At marami pa pong departamento at ahensya at siguradong meron din hong nangyayaring korupsyon. Kung dapat ikulong na kaagad. Tama yun. Okay, ganito na lang. Kasi hindi tayo matatapos ng mga opinion natin Dahil pag bibigyan din natin ng opinion yung mga... At malawak po, marami pong usapin to. Malawak, Tatagal po tayo dito. maraming masasaktan. Basta, ang tanong lang namin sa inyo, papipiliin namin kayo kung sa Senado ba o sa Kongreso dadali ng issue ng flood control project. Ha? Yan lang ang tanong natin. Mag-comment po kayo dyan sa aming YouTube channel, Boss Under TV, ng inyong mga opinion. At uulitin ko ang aming disclaimer ni Boss Dino. Ang lahat ng sinabi namin dito ay aming pangsariling opinion Lang lamang. namin yan. Kasi binagbabasihan lang namin ang taong bayan kung saan sila maniniwala. Tama. Kung sa Senado o sa Kongreso. Kaya mga Boss Under, wag ho tayong mawawala ng pag-asa sa kabila ho ng mga nangyayaring mga korupsyon, anomalya sa ating bansa. Lagi ho tayong magdadasal na sana itong mga nangyayari sa ating bansa ay matapos na at tayo, ang ating bansa, ay umasenso. Wisdom Yun ng lang. bayan yan, umasenso ang buong Pilipinas. Yun lang. So, ayun lang, mga Boss Under. Sabay-sabay ho nating panoorin ng mga susunod na hearing. Meron pa ho itong part 2, ha? Boss D, sigurado. May mga syempre. pag-uusapan ho tayo. Kasi magkakasunod-sunod na yung mga hearing na yan. At yun lang. Again, do not forget to subscribe our YouTube channel. Ang Boss Under TV. Click, like, share, and subscribe. So, yun lang. Bago kami umalis, iiwanan namin kayo ng aming napakalupit na kasabihan na kapag Boss Under ka, behave ka. Behave kayo, DPWH. Behave kayo, contractor. So, yun lang. Goodbye. Adios.